Mom's And I'm Moms Casey. And welcome to the Three Momsketeers podcast. Together we'll chat about health, food, and all the fun stuff we're loving right now. So grab your favorite drink and join the conversation. Yung common practice naman na kailangan alam natin kung ano yung mga expenses natin. How much yung pumapasok, out of that, how much yung kailangan lumabas. Eliminate. We try as much as possible to get to make waste para hindi kami maka-waste na tao. So, for example, like sa husband ko, pag bumili kami ng pagkain, we have to make sure to eat it. Like, One tips, if magaling naman kayong mag-handle ng money at alam nyo naman na kaya nyong panindigan yung pagbabayad ng bills, why not use credit card? Very connected. Sobrang lead, diba mga moms, please? Gala-gala sila connect. Sobrang ang laki ng connection. One of us now with the Three Momsketeers. So, yes, for today's episode, we're gonna talk about pagtitipid. Yay! Okay, sino na gusto mag-share? Si Maki, kasi magaling siya magtipid. Mamski, ako na lang huli. Sige. Special daw yung kay Mamski. Sige. So, ako, honestly, guilty ako. Hindi ako matipid. Sa ating tatlo, I think, ang pinaka-achieve sa pagtitipid, yung pinaka-huling magsasalita. Kaya sa mga viewers natin, okay? Pwede nyo lang skip yung part na to, doon na kayo sa second or third. Malay mo naman. Pinakakuripot pala yung sa isa't isa. Pinakakuripot pala yung pinakahuli. Yung pala yun. Kuripot, yet living a good life. Di ba? Yun yung maganda dun. Hala. Pero Maniwala achieve mo yung magandang lifestyle. So, okay, straight to the point, ano yung pwede kong ma-consider na best effort ko in terms of pagtitipid para ma-secure ko financially yung target namin at the same time, kasi in 15 years target talaga namin sana into retirement eh. Pero to do that, kailangan ready na yung pension mo, kailangan may enough savings ka na, kailangan bayad na lahat ng utang mo, particularly mortgage, di ba? So ano ba yung first tip? Marami mo na akong ma-share. Siguro number one, I think, yung budgeting. At least, I think common practice naman na kailangan alam natin kung ano yung mga expenses natin. How much yung pumapasok, out of that, how much yung kailangan lumabas. Yung mga expert in finance. Do you have that, Mamski? I tried every first month of the year. Palagi kong mayroon akong list. From FY 21, 22, 23, 24, 25. So, yeah. So, pinafactor ko, magkano yung annual income ko? How much yung out of that one? Fortnightly kasi yung namin dito yung pay namin. So, how much of that will go straight to a bucket for, say, food na para sa yung gusto namin for eating out. Then, how much of that will go to bills, mortgage, and things. So, yes, number one talaga, kailangan alam mo, aware ka kung how much yung may matitira ba, kung meron kang income problem. Kung may income problem ka, then definitely, kahit na anong squeeze ang gawin mo, mahihirapan ka to get to the savings point na gusto mong ma-achieve. So, I've experienced that. I think, nung na-list down ko yung mga expenses ko, na-identify ko ano yung mga unnecessary expenses na pwede ko nang tanggalin, like subscriptions. Marami ako subscriptions. Imagine yun, nanonood pa. Hindi ako nanonood ng anything related sa other Philippine series, pero meron akong TFC. Nagbabayad ako, di ba? Oo nga. Then I have Netflix, I have Stan, wala akong Disney. So, tas yung internet subscriptions pa. Tapos meron pa kaming
kung ano-ano pa for the kids. So I think that's one thing na na-identify. So within entertainment category, alin doon yung pwede kong tanggalin. And unang-unang tinanggal ko, yung mga unnecessary subscriptions na meron ako. Yeah. Maganda nga Yes. yun. That's a simple one for me. Tapos, second is, sinasabi nila, like, we still have a mortgage. So, I think another option na if you have an income problem, paano mo ma-reduce yung expenses mo is, kung may mortgage ka and you're into, kasi we used to have a fixed rate. Tapos, for certain years, tapos ngayon, natapos na yung rate na yun, nag-variable na kami. At from 2.8% fixed rate, nag-jump to 6% Hala. into variable rate. Sobrang taas, di ba? Nag-shoot up. So, and ever since nagkaroon ako ng loan, same bank ako ever since. So, yung recommendation ng mga katim ko, why not go for refi? Hanap ka ng banko with the cheaper rates and then put it through. Merong ibang banks na meron pang cashback. Merong binibigay na money if you go with them, if you're at a certain criteria and things. So, that's one thing na hindi ko pa nagagawa still, pasaway. But I think that's another tips na, yeah, we can consider. Yeah, and lastly, I think just being mindful of where your money. Hindi ka pwedeng magtipid lang na magtipid na to the point na you're not going anywhere, you're not going to have fun and leisure. But being mindful, if you go somewhere, if you plan for travels, at least you set aside and you plan it in advance para hindi naman puro kaskas sa credit card. So, yun yung isa pa sa ginagawa namin. Like, we know after 10 weeks, merong 2 weeks na school break. So, ano yung plan namin for the kids? Para hindi sila stay at home all throughout their school holiday. So, nagpa-plan na kami. If we can book in advance, if for instance, going back to Philippines, then maghanap na kami ng promo ng mga cheaper rates to fly back. Yes. So, yeah, I think Matipid ka naman pala, Ma'am Ski M. Oo nga, ang dami mong tips. Ang dami mong tips. yun, hindi ko pa na-practice yung pangalawa. So, kulang pa pala. Kulang lang ng practice. Wala lang na practice. More on like, yeah, wala application, puro planning. Pero still, it's good to plan. But then you have to have one step Yeah, to make it happen. agree. But yeah, so I think that's common knowledge for everyone, but might, help us in a way if we try to follow and be intentional, sabi nga ni Ma'am Kissy in the last episode. Okay, that's my tipid tips. How about you, Ma'am Kissy? Actually, gustong-gusto ko yung Ma'am M, yung sabi mo na yung planning. Kasi I'm a heavy planner. Pero at the same time, siguro something that we can discuss in another episode in the future is yung how to really make it easy for busy moms or parents like us to keep track and monitor yung expenses. Kasi while I truly appreciate yung value ng pag-plan and pag-track, it's really easier said than done. Alam mo yon? Parang meron kaming ganyan din. May pressure pa siya. Yeah, meron kaming ganyan na parang nakablock din sa calendar ko na we have to do a monthly review and all. Pero sa lang, wala na akong ginawa kundi mag-move, schedule, hanggang sa nag-roll over na siya to the next month and the next month again. So, ang hirap talaga, mahirap siyang i-accomplish. I think siguro, how we can give value pa sa ating mga listeners in the future is, while we all know what's to be done or what is right, how can we make it work for us as busy moms, diba? So, gustong-gusto ko siya, but then, ayun nga, ang hirap gawin. I think kung meron ako i-add na number 1 siguro na core na tipid tip dito sa amin is we eliminate, we try as much as possible to get to make waste para hindi kami maka-waste na tao. So for example, like sa husband ko, pag bumili kami ng pagkain, we have to make sure to eat it. Like, isa example na sa akin, walang expired na face mask.
Ow. Ouch. So yun, kasi parang feeling ko yung, Expired, Momski! Na-expired ba? Na-expire ba yan? Ang tanong. 2023, expired na ba yun? Teka, yun ang tanong. Na-expire ba siya? expired yun, ano ba? Parang hindi siya na-expire. Pag napansin yung kinakati na kayo, medyo mag-isip-isip na tayo. Parang hindi naman siya na-expire. Parang buhay pa siya, oh. Oh, so kung hindi ka kinakati, malamang hindi yan expired. Good pa yun. Pero yun nga, yung waste, yung Bumabagsak na element siya. lang, yung hindi lang tayo, parang iwas ng waste. Like, sa bahay, bawa yung sa tubig. We do simple things like recycling as well. Kasi parang, hanggawa, kung kaya mong i-reuse yung water, especially my husband is a huge advocate ng yung parang sustainable na parang household, parang kailangan lahat parang kung kayang i-reuse, i-reuse. So yung sa tubig namin, hindi talaga siya natatapon agad. Ilalagay yan sa isang bucket and then we will have to reuse it for some other things. Like sa laundry, for example, diba maraming tubig yung sa laundry? Yun. So, ayun, waste talaga. Parang, it's good to live a comfortable life if we deserve it because we worked hard for it. Pero I think yung pinaka-biggest tip is to make sure that you don't put your hard work to a waste. Parang gano'n, hindi natin sasayangin. Yun lang. Kasi minsan na-overindulge na tayo, kakabili. And then at the end, puro expired na yung nasa pantry or, diba yun? Pero something na hindi kami perfect at, pero we're very mindful din sa mga gano'n. Yun. Yun lang sa akin. Doon na tayo sa expert, si Momski. Okay, to add dun sa to add dun sa tips na binigay ni Mom's Kissy. Actually, another tip na binigay nung nandito silang dalawa ni Habi niya is because they have solar. So, kailangan, since may solar, Yeah. pag araw, lahat ng pwedeng gawin during daytime, gawin na within that time range. So, ganun siya sincere in terms of not just being tipid, and I think also in looking after the environment. So, ang Yeah. laba at a certain Solar. time frame, Yeah. ang shower at a certain time frame, ang luto at a certain time frame. Kasi, Yeah. you put up that solar and you have that sun energy, why not use it? So, yeah, that's a good Correct. practice. Yun lang, inad ko. Yeah. Thank you, Momski. Oy, Momski, ikaw na. Ayan, all listeners, dito na kayo makinag-focus kayo. Hindi, actually, agree ako sa expert sa tipid. Drum roll Expert talaga? tayo. Mga kuripot number 1. Hindi, agree ako sa lahat ng mga sinabi nyo. And sa solar, number 1 advocate din ng solar. So, solar din kami dito. Super tipid nga talaga siya. So, number 1, agree ako dun sa pag-utilize ng sun. Syempre, kung free naman yung energy, why not? Diba? Parang ang dami ko masishare nga sa pagtitipid. Pero feeling ko, hindi rin Oh naman ako my gosh. matipid. Hindi rin naman ako matipid. Feeling ko kasi may concept lang ako ng ano ba? Kasi mahirap naman sabihin kasi na, pagka kulang ka sa budget, find another income para Yeah. mag-fit sa lifestyle mo, gano'n. Parang hindi kasi ako naniniwala na gano'n. Hindi rin gano'n kadali na makahanap ng additional income, di ba? So, parang most people naman constrained lang sa isang income. Most of the time na sa isa sa family, isa lang nagtatrabaho. Swerte na kung dalawa din kayo, kaso may sasacrifice, di ba? It's either yung mga anak nyo, hindi nyo kasama, hindi makakasama, or ibang tao yung nag-aalaga. So, parang ako naniniwala ako sa concept na kung ano yung meron ka, pagkasyahin mo. So, I as love much as it. possible. Di ba parang, ano ba yung saying na habang maliit ang kumot, matutong maluktot? Yeah. Oo, parang ganyan. Pero hindi ko naman sinasabi na lahat ng Pilipino ay magtiis, di ba? Kasi hindi rin naman, like election ngayon, parang hindi rin naman kasi dapat maniwala yung mga tao na parang kung ano na binigay sa kanila, yun lang ang pagkasyahin. Pero sa akin lang kasi siguro, yun nga, mahirap hindi madaling sabihin na, magdagdag ka ng additional income para ma-afford mo yung ganito. So ako naniwala sa stretch the dollar or stretch the peso.
Okay, Um, Ma'am, question, sorry, for practicality. So, since, yeah, you're the expert, may sabi so mo, talaga. kung ano yung kasha, kung ano yung meron pag kasyahin mo. So, paano yung, in practice, yung ginagawa mo? Like, out Yeah. of, say, 100% of your funds, straight away, of your income, paano mo siya ini-split? May strict budgeting ba kayo in terms of like savings, 30% straight to savings, 20% straight to this, Wala. 50% straight to that? Wala? Hindi ko siya masabi kasing gano'n. Pero may mga ginagawa ako, for example, na mashi-share ko. So for example, ang sahod, alam ko nang ganito siya nang dadating. Um, um, naka-set aside na naka-auto pay, isa yun sa mga ginagawa ko. For example, lahat ng main utilities, water, electric, credit card, mortgage, insurance, lahat yan naka-auto pay na. So, tapos, sasabihin ko man o hindi, pero gumagawa rin ako minsan ng budget. Most of the time, pag may mga big spending, nagbabudget ako. So, binabudget ko na okay, ganito yung income, ganito yung mga expenses natin naka-fix na. So, kagaya mo, Mamski, nililista ko rin yung mga subscriptions. Ang problema ko lang, si Habi kasi may mga subscriptions na hindi ko alam. So, nagugulat na lang ako. Yeah. Nagugulat Pero na lang ako. Ma'am Sis, combined ba yung income nyo in the first instance? Combined ba siya and then that's the time you split it in terms of paying bills or you pay your own? So, gusto ko naman kay Habi is combined. So, binibigay niya sa akin lahat. Kasi nga, alam niyang hindi siya magaling mag-budget. Pero, may mga tip ako. So, for example, setting up a credit card. Kasi si Habi hindi siya naniniwala sa credit card before. Lahat ng payment niya, cash or debit card. Or kung tawagin natin sa Pilipinas, ATM. Ayoko noon kasi sabi ko sa kanya, you're losing points, you're losing value. Ang nagturo naman sa akin noon, si Ma'am Kisi at ang kanyang hobby. So, yung about sa credit card points. So, super applicable siya. Gamit na gamit ko siya dito. Kasi ang daming perks about credit card. So, yun nga, number one tips, if magaling naman kayong mag-handle ng money at alam nyo naman na kaya nyo panindigan yung pagbabayad ng bills, why not use credit card? Hindi lang siyang magandang tip. So, kung alam mong spender ka. Pangalawa, I don't know, alam ko sa Pilipinas meron din naman may mga, ang tawag dito, may mga big box na groceries, for example, mga bulk buying. So, dito kasi ginagawa namin, nagbabulk buying kami, pero at the same time, ako kasi yung tao na, pag alam kong kailangan ko, for example, pag nag-grocery, ang ang nasa main listahan ng mga binibili ko, lahat ng needs. Needs muna, ano ba, oil, sugar, mga salt, mga ganun. Tapos laundry, stuff, alam mo yung food na snacks ng mga bata. Alam kong kakainin ng mga bata. Saka na yung mga wants. Alam mo yon, unahin ko muna lahat yan. Tapos ang tinitingnan ko pa, hindi ko alam kung meron sa Philippines ngayon, pero yung mga coupons. Kasi dito sa amin, maraming coupons. So, nag-check ako agad ng mga weekly deals. Ano yung deal ngayon? For example, nag-sale ang diaper. Alam ko naman kailangan ko ng diaper. I will buy it bulk na. Kasi alam kong hindi siya masasayang. And at the same time, alam kong kakailanganin ko naman siya talaga. Gagamitin talaga siya. So, feeling ko, nag-workout siyang ganun. Natutuwa si Habi pag ganun. Kasi nagugulat siya na, nag-spend tayo ng 100 pero we only pay 60. Kagaya kanina, nagpag-change oil kami. Ang bill is 120. Pero meron kaming sa dami kong mga coupons and sa mga discounts, sa mga may mga promotion na gift cards, parang nakadeduct kami ng 55. So di ba almost 50% na rin yung na discount mo. Wow. Just because nagre-research ka nga. And then at the same time, kung marami kayong options, kunyari sa Pilipinas, may Pure Gold, may SM, may Palengke, di ba mamili kayo kung saan kumbaga mag-canvas kayo, kung saan makakamura kayo. Lalo naman marami namang option dyan, marami mabibilan. Dito ganun din ginagawa ko. Mas convenient lang kasi online. Nakita ko na agad yung prices. Kahit nasa store ako, na-check ko na yung prices ng ibang tindahan. So sasabihin ko kay Habi, huwag natin itong bilhin dito kasi mas mura sa kabila. Yung mga ganon. So siya naman, yung una medyo kina-question niya ako, pero na-realize niya, nga no, every dollar counts.
Kasi pag pinagsama-sama madami. Ano pa ba? Yun nga, I like that with Mom's KM about insurance or mortgage. Hindi ko alam na dyan pala, Mom's KM ay nagbabago ang rate. Fortunately Yes. dito, medyo mahirap yun na. Fortunately dito, fixed rate kami. So kung ano yung rate mo for that, kunyari 20, 15, Lifetime, no? Until Oo. the end of your loan, pwedeng at 5%. Yeah, I heard sa Yeah. Dito Pero- we have a set fixed term, like 2 years, 3 years, 5 years. Ang The hirap longer nga. the fixed term, the higher the rate. So, nung mababa pa yung rate, nung nakuha ko, kailan, for the first 2 years, without me knowing, tataas pala this sana, Phoenix ko na siya, the longest term. So, yes, yung unpredictability problem. medyo mahirap pala siya kasi nga magkakaroon ka ng mga unnecessary expenses. However, magiging okay naman yun sa'yo kung mababa ang rate na once na Yeah. mag-expire yung rate mo. Yun lang may chance nga talaga na kagaya ngayon medyo mataas ang mortgage or mga interest rates. So yeah, as much as possible if you can find or shop rates, I like that idea. Even here for car insurance, kailangan namin mag-shop every time before mag-expire kasi kung hindi namin gagawin yun, if we continue to stay with the same insurance company, sobrang mahal. Magugulat ka na lang, mag-jump na yung insurance payment mo. So maganda talaga, nagmo-monitor ka din. I like that idea. Yeah. Kailangan talaga nagmo-monitor. So ako, sa amin between me and my hobby, ako talaga yon. Alam ko na agad na, mag-expire na. So meron na akong due date sa akin. Kailangan na nating mag-shop. Minsan na-stress na ako kasi ako lagi naghahanap. Pero walang gagawa eh. Kami lang dalawa. And then, ano pa ba? Ayun, one more thing. Kunyari, gusto ko naman kasi sa akin, kaya yun nga, stretch the money, stretch the dollar, stretch the peso. Gusto ko kasi magkaroon ako ng freedom na gamitin yung masisave ko the way I wanted it to be. Gusto ko siyang i-save. Kung gusto kong magbigay, alam mo yung magbigay sa ibang tao or makatulong or mabili yung wants ng mga anak ko o makapag-travel. Mga ganun. Gusto kong magkaroon ng opportunity na hindi lang puro about sa amin yung mapuntahan ng pera. So, even pagkain sa labas, medyo, budget-wise pa din. So, kunyari, kahit gustong-gusto na kumain ng asawa ko ng chicken ngayon, sasabihin ko sa kanya, hindi pa naka-deal this day. So, Wednesday na lang kasi naka-deal sa Wednesday. Oh Can my you wait? gosh. Pero sasabihin niya naman sa akin, no, it's okay, it's fine. Pero sabi ko na, sa isip-isip ko naman, wait lang, kaya kami nagtitipid kasi para may chance kami na gawin yung gusto namin. So, diyan ko marirealize na, no, let's do it today. May mga ganong options naman. Pero at the same time, kasi medyo mahal ang healthcare dito, ini-explain ko sa kanya na every little na masave natin, meron tayong emergency fund. Kasi about yung mga healthcare, yun ang mga tipong ayaw mong tipirin, di ba? Yeah. Healthcare mo, na welfare ng mga anak mo, ganyan, mga needs nila. So minsan kami, nagko-compromise. Hindi naman pwedeng laging tipid lang lagi. Yeah. Pero madalas naman, si Habi nagko-compromise, sasabihin niya, oo nga, no, nakalimutan ko, naka-Tuesday deal pala naka-Wednesday deal pala yung wings. Sige, let's get it on Wednesday. Tapos minsan gagawin na lang namin, o-order kami. Tapos minsan, pag may natira, pwede mo namang i-freeze. Tapos i-reheat mo na lang pag gusto mong kumain anytime. So yung mga ganong factor, medyo marami kami. Alam na talaga ni Habi na ay matipid talaga ako at siya ay tuwang-tuwa. Tapos sa mga damit naman, mostly sale. Kasi feeling ko naman, for example, sa mga bata, hindi mo naman kailangan lagi ng bagong damit or mamahaling damit kasi mabilis lang Yep. sila lumaki. Yep. So sale items. Minsan kayo yung iba nahihiya na o sale yung nabili nila or second hand. As much as possible, as much as possible, gusto ko bumili ng sale kaysa sa second hand. Kasi minsan mas mura naman kapag ka-sale. Ewan ko Yeah. lang sa Pilipinas versus dito, pero dito medyo hindi nagkakatalo yung second hand tsaka sale. Yun lang. Ayun pa, pagkakain sa labas, like sinabi ni Mom's KM earlier, pag Jollibee, ganyan, i-check, siguro hindi lang ako to, pati yung kapatid ko, medyo may habit kami na ganyan na, kung order tayo ng value meal number 1, kung bibili ako ng ganito, spaghetti, tapos mag-order ako ng chicken with burger, fries, mga ganyan, baka mas mura, end of the day. Alamin mo kung ano yung budget mo as a family. If mahirap mag-add ng income, yun nga, try to stretch your dollar.
not all tipid tips will gonna work for everyone. Kasi yun nga, if bulk buying is not for you, you should not do it. It's just gonna create waste, diba? If credit card is not for you, you should not do it because again, you will just be incurring debt. Baka mabaon ka lang sa utang. So, Yeah. discipline, I think number 1 na kailangan maging habit para ma-achieve mo rin yung mga stupidity hacks. Ang taas ng respect ko sa'yo, Mamski. Kasi alam mo ba, ikaw, para kang combination ng soul ng, para kang 60% hobby ko at 40% sister ko. So, kung manonood sila ngayon ng episode natin ito, shout out sa kanila. You know who you are. Guys, sabi nila, yes, go, Yes, go, para Mamski. kami Ewan ko, Super. feeling ko kasi panganay naman tayong dalawa, moms. Di ba pero medyo may additional layer din kasi yun na meron kang parang responsibility. Parang kailangan maging ready ako lagi. Alam mo yun, basta ganun. So, Yeah. feeling ko, again, hindi nga madaling mag-add ng income. Kung wish ko lang kung madaling mag-add ng income, diba, why not spend more or indulge more? But, it's not easy. Even for some, sa Pilipinas, hindi rin talaga gano'n. Hindi ka pwede magkaroon ng full-time at part-time at the same time. Swerte ng hobby mo. Char. You're so Swerte. lucky, Mr. Mr. Hobby. Mr. Hobby of Mamski. Hindi ko alam kung swerte talaga siya, no? Sabi ko nga sa inyo, minsan sasabihin ko, huwag ka muna kumain ng chicken wings. Pwede bang sa Wednesday na lang? Ewan ko kung magiging masaya siya doon. Oh, ganyan ang hobby Nasanay ko. na siya. Ganyan ang hobby ko. Iniisip niya kami din. Kaya natatawa na lang ako. Pero Kakarelate. mga momskis, paano nyo na-resist yung temptation into buying things like, for instance, luxuries? So, you know na, enough lang yung budget natin for basic needs. But at the same time, parang gusto mo na, gusto mo bumili ng, or go into cinema, or eat in the fine dine and things. How could you resist doing that? Mahirap yung resistance kasi parang sa style naman namin dito sa household, ako at saka yung husband ko, meron kaming parang tanggap, parang tinatawag kami na parang tanggap namin na luho ng isa't isa. Kasi iba-iba yung luho natin eh. Parang gano'n lang ang principle namin. Parang sometimes you questionin mo yung isang people or criticize natin yung someone na, bakit ang luho-luho niya sa pagdating sa bawa sa shoes? Hindi ko ba bakit pili siya bili nun? Ang gagawin niya doon? Ang iniisip lagi namin is kanya-kanya kasi tayo ng luho. For sure, meron tayong isang something na we would be willingly want to splurge. Parang gano'n. So, gano'n din sa amin. So, parang mayroon lang kaming respect na, okay, that's your luho. Okay, pero tapos sa akin, pero we just make sure that we consult each other muna. Parang, okay, I wanna buy something, this one, how much is that? Parang gano'n. Tapos usually pag magkanyang malalaking luho, ewan ko, siguro kami lang yon or baka kayo nakakanalit. Pinag-iisipan mo talaga muna yan eh. Parang you add it to cart or just add it there. Parang wishlist mo. And then you keep looking at it. Parang gusto ko ba talaga? Kasi sometimes, you need some time din. Kasi minsan parang yung bugso lang ng damdamin natin, yung tawag doon, yung... O nadala ka lang. Oo, diba? parang na-excite ka lang. So sometimes, yeah, may tawag sa ganun eh, yung impulse buying, iniisip ko. impulse buying. Yeah, Yan ang impulse term na buying. iniisip ko kanina pa, impulse buying. Yun yung bawal sa mga credit card holders. Yes, oo. So, importante na talagang pipigilan mo rin yung self-control. Like, this cost, may parang benchmark tayo na, how much we earn in a month. Kung how much equivalent yun do sa monthly salary. Medyo pagka 1 month na yan, equivalent for example, this is something huge na. Di ba? Pag nag-exceed na siya do sa 1 month. And then you're like, kahit ka 50%, mapapaisip ka na. So, hold mo muna, let it process ng few days, and then you will feel it kung talagang gusto mo. And also, like I said, we talk about it with our partner then. Gusto ko nga yan, same. Like I said, may combine ng income namin. So, as much as possible, pinag-uusapan talaga namin yung mga expenses. Minors, okay lang. Pero pag major expenses, pag-uusapan. Naniniwala ako na sa sinabi mo, Ma'am Christina, itulog mo muna. Baka kasi bukas hindi mo na siya gusto. Yeah.
Ako, tendency ko naman, kami ni hubby ko, pag kanya may gusto kami, and yet wala talaga sa budget namin, we keep on searching for it. Add to cart lang. Keep siya kahit matagal na siya dun, 1 month na siya, basta naka-add to cart lang siya. Kapag hindi ko siya binayaran, after a month or so, meaning hindi talaga namin siya kailangan. Yeah. So, naka-add to cart. Or, Correct. hindi, uumayin mo na lang yung sarili mo kasi araw-araw mo na rin siya sinesearch. Gustong-gusto mo Yeah. siya. Pero still, meron at the back of your mind saying, May meron ka guilt. yan eh. Huwag kang May pili. guilt. Meron ka yan, hindi mo pa kailangan. If you look at our fridge, for instance, nung nag-move kami dito, nag-move kami from one house to another, bago yung fridge namin, single door fit dun sa old house namin. Nag-move kami dito, pang 2 doors na yung fridge. But then we keep looking at it saying, kailangan ba talaga namin palitan to? Parang ang pangit, hindi kasi malaki na yung space, maliit yung fridge, so may gap, diba? So everyday, nakita mo yun, parang sore to eyes talaga siya. But still, working yung fridge. So yun yung mga example yung Yeah. pagtitipid moments namin na, okay, saan tayo bibili? Kapag talaga totally bumigay na yan. So, Yeah. yun, yung mga example ng incident na nangyayari dito sa house. Ako naman, Ayun. sasagutin ko yung sinabi mo pala na paano ka mo nare-resist Mm. yung mga paano mo na lang nare-resist ang Yes, paggastos. kasi sa place mo, Momski, kasi nasa US ka, pumunta ka lang sa shop, makikita mo na, 50% discount, and then further Yeah. 20% Oo, discount. hirap Para sa nun. iyo, ay, sobrang stupid na May- nito, let's go buy it. Hindi ko masasabing disiplinado ako, pero masasabi ko din sa inyo na na hindi siya ganun kadali. Kasi like you said, maraming sale. Pero siguro nakatulong na medyo matagal na ako dito at nakita ko na yung trend na, ay, alam ko mag-sale naman siya ulit. So may ganun na akong mindset na, tsaka mag-sale yan ulit, or may minsan tinatanong ko rin sa sarili ko, or nagko-consult ako, isa pa rin sa mga ginagawa namin ni Habi. Nagko-consult ako sa kanya, or nagko-consult din ako sa iba. Like sa inyo, kunyari, worth it bang bumili ng ganito? So may mga experience na, okay ba yung ganyang brand? Maganda ba siya? Kasi syempre, minsan pag hindi mo pa kasi alam, maganda na yung ibang tao na meron, makagsabi sa'yo na, maganda siya, or effective siya, or matibay siya, yung mga ganun, nakakatulong siya sa factor kung kailangan ko ba siyang bilhin, or gusto ko ba siyang bilhin. Tapos, isa pa sa nakakatulong din yung sinabi mo, Momski M, yung add to cart. Dito kasi, pag nag-add to cart ka, di ba? Like you, Momski M and Momski C, pag nag-add to cart naman ka, minsan monitor mo naman yung price, di ba? O Yeah. kaya, for example, ngayon, 100 siya. Baka bukas, mas mababa na siya. Kaso, magre-regret ka naman kung kinabukasan tumaas siya. Yeah. Monitor, ganun. Minsan talaga, feeling ko rin naman, naniniwala ko, kailangan mo na siyang intulog. Kasi, minsan talaga, nadala ka lang. Like ako, pag may napapanood ako sa kaka-Facebook, ayun, ganyan ito, magkano kaya yan, ganyan. Tatanungin ko muna yung sarili ko ilang beses, kailangan ko ba to? Magagamitin ko ba to? Susuotin ko ba to? Mga ganun. Bagay kaya to sa akin? So, ang dami kong tanong. Kaya medyo napipigilan ko yung sarili ko. Ang hindi ko mapigilan sa impulse buying pag sa mga anak ko. Yun siguro. Pagka naisip ko kasi, mga lalaki naman to kasi, so hindi sila yung mahilig mag-shopping. So, pag may nagustuhan sila, parang ang hirap ko ng tanggihan. Hindi naman sila kasi yung mahilig na, bili mo ko nito, bili mo ko niyan. Actually, nakuha nga ni panganay yung yung ugali ko na, pag pinapili mo siya, kunyari, nagpunta kami sa bakery, for example, pipiliin niya kung ano yung mas mura. Kahit mas gusto niya yung isa. Tatanungin ko siya, alin dyan yung gusto mo regardless of price. Minsan sasagutin niya pa rin talaga yung mas mura. Sabi niya, mami, yan na lang kasi mas mura to. Minsan Galing naman. Pero Momski, I think because nasa age pa siya na still a minor, pag nag-teens na, I'm not sure if Momski si eldest mo ganun din. Ngayon kasi magti-teenager na yung eldest ko. Alam na niya yung brand. So before we used to buy yung mga discounted na Yeah. Correct. naka-sale lang na shoes or Correct. yung Kmart lang or Target or anything na unbranded SM na t-shirt and things. Ngayon, alam na niya yung may check. Alam Correct. na yung brands. Alam, may particular color na siya. May particular style na siya. Kay Santa, nagsusulat pa siya. Alam niyo, sinusulat niya, specific brand. Oh my gosh, pressure. Even yung model ng shoes, say,
say Puma, Sure. or whatever, specific, and this cost, Santa, this cost $250. Oh my God! Mahirap nga yan. Baka ibang So level how na will you talaga dyan. influence this teenager to to have this stupid mindset if nasa trend nila, nasa age nila Yun yung siguro. years peer pressure na dapat Yeah, yung peer suot, pressure yan. ito dapat Oo. yung phone ko, ito dapat Yeah. yung laptop ko. Kung ano yung in sa kanila. O ano, syempre, tama yan. Mahirap, yan ang mahirap na kalaban. Pero dyan din matcha-challenge yung bata kung kaya niya bang at the age of na yan, kung mag-start na ba siyang mag-manifest yung discipline. Pero nahirap talaga kasi syempre may mga friends ka, lahat sila nakaganyan. Oo, May mga pinag-usapan oo. kayo na, kailangan bukas naka-check red na shirt tayo. Mape-pressure nga naman. Correct. Maski yung eldest Mahirap ko, yan. lahat daw ng friends niya naka-iPhone. Siya naka-Android. Oh, So, hindi na sa pressure nga. pressure pati sa parents. Yeah, pabigat nga yun. Ewan ko, kasi parang, paano mo ina-advise yun? Paano ka sumasagot Oo nga. sa ganon, Mamski M? Pinapakita namin yung reality. Mommy's working full-time, daddy's working part-time. This is how much money we have. We have savings of this much. Tapos, in-introduce ko na rin sa kanila yung parang financial literacy na, okay, you have your savings, yung lahat ng Christmas money nila, we put into a bank. Tapos, pinakilala ko sa kanila yung index funds, managed funds, na if we put this money, so you have this money in your savings account, and you put it into index funds, by 20 years, at this interest rate, you'll earn this much. So, parang, pinapakita na namin sa kanila yung cumulative compounding saving interest na you don't spend now, you save it today, and you spend it in 20 years, the value of your money this time will be higher but in 20 years than what you can spend this year. So, kung halimbawa, is gusto niya an iPhone, wala kaming iPhone. Yung hobby ko lang, hinihintay niyang mag-pass yung tatay niya, matapos yung iPhone ng tatay niya, magpalit ng another iPhone, sa kanya magtatagal yung iPhone ni daddy niya. So, yun yung reality check na alam niya na we can't afford to have 2 iPhones in this family. So, kung ano man yung naiwan na pinagpalitan ng nanay o tatay niya, yun lang yung available sa kanya. Pero, how Yes. transparent are you and your hobby in terms of like sa savings? Kasi pag savings, may perception agad sila na, teka, savings, malaki naman na, magkano lang ang iPhone? Alam nila na, ba, kasi or- nakita nila, so may account na, may digital account, nakikita nila how much money they have sa savings nila. Siyempre, yung sa amin, hindi sila masyadong exposed to. Pero nakikita kasi Okay. nila how we spend kapag nag-grocery kami, na kahit na chocolates lang yan, if it's not part of the budget, na we're supposed to just buy, say, pangnilagang baka lang talaga yung bibili natin. Okay. Tayo bibili ng anything in excess Okay. of that. Kasi meron tayo sa pantry na available na snacks for you. So, kung di mo siya i-consume, tapos bibili ka lang ng i-add mo ulit sa pantry, it's a waste. And at the same time, hindi namin ma-afford yung other things. Like, if we're going for a travel, gusto nila nag-hotel. Kasi sabi ko, Parang yan yung panganay ko. Gusto na hotel. Ganyan din yung panganay ko. Mahilig sa hotel. Kailan daw kami mag-hotel? Mag-hotel tayo pag nag-holiday tayo. So, for us to afford that, kailangan magtipid tayo na daily Correct. basis. So, yun yung ang mga bata. Challenge nga yan. Challenge. Yan ang Habang challenge naman. lumalaki yung gastos ng mga momskis. Field Yeah. trip, lumalayo. Diba? So, nadodoble yung school fees. Yeah. But yes, hopefully it's an insightful episode today. Sana maraming natutunan ng ating mga viewers. Kung wala man, I'm sorry. Kung meron, Okay naman yung I'm sorry. Gusto ko yung I'm sorry. It's your time. That ends our episode today. Thanks for hanging out with us. Stay cool, stay kind, and we'll catch you next time. And remember, it's all just our opinion. No bashing, just hashing. Huwag kalimutang i-follow, mag-subscribe for more upcoming episodes at i-share ito sa kapwa momskis na kailangan ng good vibes.
You can also find the Three Musketeers on Facebook, YouTube, TikTok, and Spotify.